Hello everyone! Welcome po dito pa sa ating Nantabayana every Tuesday evening. At ngayon po ay oras na para sa ating pong Bible Study Online and my name is Laverne Ducot. At ito nga po ating programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with Laverne Ducot. Of course, that's me. Ako po inyong kaibigan. At sasamahan po kayong mamaya para tayo po ay sama-samang mapagpala sa ating mga pag-uusapan. Of course, sa mga bago natin mga tagapanood ay ito nga po ating Bible Study Online na nangyayari every Tuesday night kung saan ay meron tayong mga bagong question every week at ito po ay bibigyan sa atin ng solusyon, tugon mismo ng salita ng Panginoon. At maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay binuksan ng mga awiting talaga namang nagbibigay po ng kagalakan sa ating mga puso. But of course, yung po inyong huling napakinggan ay hango po sa aming I think that was a live broadcast. Live recording ba yun? Pero live yung broadcast natin nung time na yun, di ba? During our 6th anniversary ng church. At maraming salamat sa Solution Worship Team for giving us yung song na yan mula po sa panulat ni Ate Amiel Flores at si Kuya Arnel ang More Than Enough. Niisip ko yung title talaga. So maraming salamat for joining us tonight at excited po ako na makapiling kayo. Of course, meron pa naunang awitin dun kanina. Kuya, anong title ng first song natin? Manalig mula sa Victory Worship na naghatid sa atin sa oras na ito nga, kanina, nagsimula tayo 36 minutes ba? After 7. But now, it's already 38 minutes after 7. At tayo po ay we're coming to you live. At kami po ay nagpapasalamat dahil napakaganda po ng pagkakataon na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. So bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin na belated happy birthday. Dapat doble yung happy, ano? Hindi yung belated. Belated happy birthday kay Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Nanay, happy birthday. I hope you're watching tonight. Salamat po at sa mga nagbe-birthday. At ako, nag-birthday ako noong July 9. Maraming salamat po. At kung hindi ko po kayo napasalamatan at ngayon lamang po namin kayo nakasama, from the bottom of my heart, thank you so much po sa inyong mga pagbati. And of course, binabati rin natin sila Sister Janet Arbuyes. Blessed evening din po sa inyo. Kasama rin natin si Brother Kevin Regarde. Blessed and highly favored evening po everyone. Of course, Kuya Andy. Kuya Andy, kumusta? Nasa Pilipinas ka pa ba? At salamat po for joining us tonight. At hello din kay Ate Edna. Maraming salamat po. At miss na namin kayo. And binabati rin natin Sister Gigi Cristobal Mendoza. Andyan din kasama natin si Teacher Nelly. Yan. Also known as Maria Lazo. Ganda ng apelido ni Teacher, ano? And of course, binabati rin natin ang aming kaibigan si Beth Ragine from abroad. Of course, ang walang absent, binabati natin si Brother Fidel Gabiola. Every Tuesday na meron tayong broadcast, kasama natin si Brother Fidel. Of course, binabati rin natin si Ate Chi na kanyang unika iha. Nandyan din, binabati natin tonight. Watching, nakalagay dito sa aking cellphone, si Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. And of course, si Sister Sally and Brother Joel Rayo. Good evening po sa inyo. Thank you for joining us. As usual, tuwing Tuesday, kasama natin sila ating mga kaagapay. And, binabati rin natin sila Tita Pinky at saka sila Tita Josie na miss na natin sa church. Yan. Yes, ang tanong ni Sister Sally kung busog na si Charmaine. Opo. Pinakain na namin para hindi siya maingay habang nag-broadcast po tayo. Of course, Gracefield Tuesday din po sa inyo, Pastor Miguel Chan. At binabati rin natin. Salamat po for joining us tonight. Si Brother Ricky, of course, Lucito at saka si Ate Ellen. Ating mga kaibigan sa Taytay. At habang hinintay po natin ating mga kaibigan, paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon ay mas marami po ang maabot po na ating broadcast. At tayo din po ay napapanood, by the way, sa TikTok, sa ating YouTube channel, and ngayon po sa ating Facebook page. Medyo nag-eksperimento kami ni Kuya Aves. Titignan namin kung ano po ang mas magandang at mas malinaw po maipapaabot sa inyo ating programa. Ano bang tawag dito sa style na ito? Vertical,
Vertical lang, ayun lang. So ito ay eksperimento ni Kuya Avio sa ating technical director. Of course, pagpalang gabi sa iyo, Ate Jackie and Kuya Makoy Alcantara. Binabati rin natin si Lori Amistad, mapagpalang gabi rin po sa inyo. And salamat. Yun, si Nanay, ay iba pala to. Si Nanay Meng Francisco naman, good evening din po sa inyo. Yan, salamat po. Nandiyan din kasama natin si Eman Gremio. Maraming salamat, Eman, for joining us. Of course, si Nanay Medi Remo, kasama natin every Tuesday night. At kapag hindi raw siya nakakapanood, talagang nabibigla siya. Uy, Tuesday na pala. Hindi ako nakapanood. Binabalikan niya yung replays natin. Of course, si Tita Tita Pinky, Tita Rosa Hamili. Blessed evening din po sa inyo. Hope to see you po on Sunday, Tita. And kasama rin natin, of course, si Ate Arya na sa baba. Kasama ni Mami. Si Sister Rosa Marie Kasoko, ay syempre, hindi mawawala yan. Si Kuya Andy, sabi niya, nasa Pilipinas pa rin siya. Uy, good At enjoy niyo po inyong vacation. Of course, binabati rin natin si Ate Nika Encarnacion, ang butihing may bahay ni Kuya Jason, also known as Boss J. At ngayong gabi po ito, ang ganda ng pag-uusapan natin dahil napapanahon po ito Maraming mga tao ang nasasadlak sa mga gusot at saka sa mga kaguluhan sa buhay. So alamin natin, paano nga ba nagkakaroon po ng gusot at nasasadlak po sa kaguluhan ng buhay ng isang tao, and then nagbubunga ito, naghahatid ito sa kanya ng takot at sisimula pa lang muna sa lungkot at pag-aalala, and then sumusunod na yung takot o pangamba. So alamin natin sa ating episode for tonight. At dalayan ko po na kayo po ay mapagpala sa ating mga pag-uusapan. Kaya relax lang kayo dyan, kami pong bahala. Of course, tuloy-tuloy po ang ating broadcast. Dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik po tayo dito yan sa programang Solution with Laverne Duhot at ako po ang inyong kasama sa gabing ito. Papasalamat ako sa Panginoon for giving us this message dahil sabi ko nga napapanahon, ang daming mga tao ang nasasadlak sa hirap ng buhay dahil bunga po ng mga kaguluhan, mga gusot. So alamin natin kung ano yung solusyon, kung bakit po dahil nga siya ay nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng pag-aalala sa buhay. At ito po, yung pag-aalala lang ito, yung pag-worry, ay humahantong sa pagkakaroon po ng takot at pangamba sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So ibig sabihin, bago ka maging afraid or fearful, nagiging troubled ka muna. So what leads someone sa isang pusong puno ng trouble o puno ng pag-aalala o puno ng worry? So atin pong message for tonight ay binigyan kong titulo na The Perfect Solution to Fear. The Perfect Solution to Fear. Ang sakdal na solusyon o tugon sa ating mga takot at pangamba. Actually, takot at pangamba, isa lamang po ang ibig sabihin po nito. So sa atin pong pagsisimula, meron tayong katanungan, and of course gusto ko po sanang maglambing po sa inyo. Saan na ba yung aking... ito, layo. Meron tayong question for tonight. At gusto naming malaman at para inyo pong sagutin. Yun. Atin pong question for tonight, what is the perfect solution to fear? What is the perfect solution to fear? At ngayong gabi pong ito, as I've said kanina, alamin natin. So, ang lahat pala ng mga bagay-bagay sa mundo ay nagsisimula kung bakit po nagkakaroon kayo ng pag-alala, ng pag-worry that leads to being afraid, ay dahil po sa ating mga maling kaisipan. At yung maling kaisipang ito, pag atin pong itong pinroseso at laging laman ng ating isipan, may propensity po tayo na sabihin po ito. At hindi natin namamalayan, pag sinabi mo na anything yung mga masamang kaisipan o mabuting kaisipan, pag ang inyo pong asal, laman ng inyong isipan ito, at biglang inusal po ang mga bagay na ito, whether it's positive or negative, ito po ay naisa sa katuparan. So, ganun pala ang sistema ng ating buhay bilang mga individual. So, alamin natin na bagaman I'm pretty sure, wala pong tao, o kung meron man, na gusto niyang siya ay malungkot at punong-puno ng takot, sa tingin ko, kakaunti po yun. Pero, basically, wala naman po sigurong tao na gusto niya mabubuhay siya
na ang kanyang puso ay binabalot ng lungkot at takot. Wala akong kilalang ganun. Kung meron man, siguro napakalit ng percentage. So alamin natin sa gabing ito at sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, dahil kung kayo po ay nababalot ng lungkot at takot ang inyong mga puso, alamin natin yung sakdal na tugon o yung perfect solution to fear. So kung kayo po ay nababalot ng takot ang inyong mga puso, this message is for you. So para po masagot ang ating mga katanungan, alamin natin, gaya po na aking introduction kanina, let's go back sa ating pagsisimula na ang lahat po ng mga kalungkutan at takot sa buhay nagsisimula po sa maling itinatakbo na ating isip. Siyempre, nagsisimula muna yon sa maling paniniwala. Maling paniniwala at yung maling paniniwala yan ay niyakap mo sa pamamagitan po ng patuloy na pag-iisip ng mga bagay na ito. At dahil iniisip mo na ito, eventually, ay niyayakap na po ito ng iyong kaluluwa. At dahil niyayakap na po ito ng iyong kaluluwa, meaning pinapaniwalaan mo na ito, inuusal mo na ito. At hindi natin namamalayan, yung atin pong bawat inuusal ay meron pong kaakibat na mga pangyayari sa ating mga buhay. Ito po ay may kaugnayan sa isa't isa. Now, simulan po natin ating mga pag-uusapan ayon sa 1 Peter chapter 3 verses 10 till 11. Sabi po ng verse 10, "For the one who wants to enjoy life and see good days, good whether apparent or not, must keep his tongue free from evil and his lips from speaking guile or treachery or deceit." Verse 11, "He must turn away from wickedness and do what is right. He must search for peace with God, with self, with others, and pursue it eagerly or actively, not merely desiring it." So, ang paalala po sa atin ni Apostol Pedro ay napakasimple. Napangkaraniwan, ito po yung nami-miss out na maraming mga tao sa ngayon. Na, kumbaga kaya marami pong mga tao ang nasasadlak sa mga gulo at gusot ng buhay dahil hindi natin na isa sa alang-alang itong mga paalalang ito. Once again, that's found in 1 Peter chapter 3, verses 10 to 11. So, balikan po natin ano pa yung paalala dito ni Apostol Pedro. To those who want to enjoy life and see good days, let us consider these things. Number 1, refrain tongue from evil lips. And lips from speaking deceit. So, dapat po yung ating mga sinasabi, binabantayan po natin. That's number 1. Number 2, turn away from evil and do good. Iwasan po natin. At bilang mga mananampalataya, hindi naman natin nature gumawa ng kasamaan. So, bilang mga mananampalataya, bilang nilikha, ayon sa wangis ng Diyos, tayo po mga born-again Christian, ang atin pong kalikasan ay gumawa na ng mabuti. Pero kung may mga pagkakataon na bigla tayo nabibigla dahil sa mga bagay na hindi natin inaasahan, sa biyaya po ng Panginoon, gawin natin yung nararapat at gawin ng kabutihan. Huwag po natin hayaan na ating mga sarili na hindi tumalikod sa kasamaan. So that's number 2. Number 3, seek peace and pursue it. So muli po, let's go back to 1 Peter chapter 3 verse 10 sa Mabuting Balita Biblia. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anuman panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay hindi dapat lumabas. Dahil sabi po ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. And sundan pa po natin sabi ng Proverbs 4:24, put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. So tayo po mga mananampalataya, ito yung nature natin. We love life words. Kasi po napakahalaga po na maintindihan natin that really, sabi ng Biblia, bagaman nakakalungkot marami po mga believers nowadays, hindi nila sineseryoso ito, yung dila natin, that indeed that death and life are in the power of this little tongue. Ay magsalita ka lang ng kaunting bagay talaga, pag masama po yan, dadalhin ka nito sa gusot. Nako, kaya po talagang pakaalagaan po natin ating mga labi. Bantayan po natin ating mga dila sa ating mga sinasabi para ang buhay po natin ay mapayapa at sa pamumuhay ay maranasan po natin tayo po nananagana. Yung bang tipong ako iniisip ko na lang, iwasan natin magsalita ng masama talaga. Una, hindi mo nature yan. Pangalawa, ikaw ay binago na ng Panginoon. So, dapat tinasanay natin ating mga dila sa mga bagay na
nag-edify. Hindi lang na yung sarili, ng yung kausap as well. Amen. So yan po ang paalaala sa atin. Then, let's go back to 1 Peter 3:10. Ganda nito eh. Magandang paalala po sa atin ito. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So pag sinabi paghabi, ito yung pagsasalita ng kung ano-ano tapos pinagtatagni-tagninan ito. May mga taong mahusay sa paghahabi ng kasamaan eh. Ang ano bang panlilin lang? Pag sinabing panlilin lang, fake news po yan. Madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumalabas. So dapat tayo po, lahat ng lumalabas sa ating mga dila, before you say it, you have to check it first. Dapat merong fact-checking. Tama ba itong sinasabi ko? Bagaman tama hindi po lahat ng tama, hindi po lahat ng wasto, pag mali po ang panahon niyan, hindi rin po nakakatulong. Ayon natin sa panahon. Amen. Hindi yung masyado tayong bulgar. Wala kang magagawa, pastor ganito talaga ako. I speak my mind. Hindi po, bilang mananampalataya, dapat nag-iingat pa rin po tayo. Amen. Ito bang ating sasabihin ay makakatulong, makaka-edify, o baka naman makasakit lang. Kahit tama po yan, ayon natin sa panahon. Amen. So ano pong dapat natin ikukonsidera pag may mga bad thoughts po na pumapasok sa ating isipan? This is a good question. Na pangkaraniwan po, yan ang aking na itatanong po sa inyong lingkod. So ano naman po, sabi nung mga nagtanong sa akin, ang gagawin ko, pastor, kapag may mga masamang kaisipan na pumapasok sa isip ko. Now, narito po ang paalala sa atin mismo ng ating Panginoong Jesus. Maganda po itong mensahe ito mula sa ating Panginoon. Found in Matthew chapter 6:31. Sabi niya, therefore take no thought saying. Therefore take no thought saying. So how do we take bad thoughts? Paano ba nangyayari yung mga bad thoughts na yan? It's simply by you saying it. That's a good point, no? So sabi ng Panginoon, therefore take no thought saying. Kung meron po kayong bad thoughts na pumapasok sa inyong mga isipan. So, how do you take bad thoughts? By saying it. So, para hindi na po ito maisakatuparan, huwag mo nang sabihin. All you have to do, just bite your tongue para hindi na po ninyo masabi. So, yun lang yun eh. So, ibig sabihin, even po ang ating Panginoon, pinapag-ingat tayo sa ating pagsasalita. Therefore, take no thought saying. So, pag masama po ang laman ng isipan ninyo, bite your tongue kasi it will come to pass by you saying those thoughts. Kasi alam niyo, ang si Satanas, hindi naman nakakapagbasa ng isipan yan eh. Ang Diyos lang po may kakayahan. Now, si Satanas at ang kanyang mga minions, kaya yung iba po ay mga minions hindi na nahihirapan sa tao na bigyan sila ng mga problema. Sinasabi nila eh. So, hindi na po nila ibabase sa mga mukha natin. Kasi since si Satanas at ang kanyang mga minions ay hindi po kayang bumasa ng isipan, alam niyo, binabasa sa mukha natin yung aura natin, tayo ba'y nakasimangot, talagang bagsak na bagsak ang mukha. So minsan doon sila nagbabase. They cannot read our minds eh. Pag sinabi mo, yung iyong bad thoughts, hindi na po sila mahihirapan. Since si Satan po ang pangalan niya in Hebrew, it's Hasatan. Ano ibig sabihin ng Hasatan? The accuser of the brethren. So pag may sinabi tayong bad thoughts, talagang i-accuse ka niyan. Talagang sasabihin niya sa mga minions niya, ayun nagsalita ng negative. Sulusulan ninyo. Alam niyo naman si Satanas. Trabaho niya, sulsultant. Ano sabi ng Panginoong Jesus in John 10 verse 10? The thief does not come except to steal, kill, and destroy. Yun po ang gusto niyang gawin sa mga tao. So tayo po, how do we take bad thoughts? By saying it. So, anong gagawin ko, pastor, pag may mga bad thoughts? Bite your tongue, o kaya naman, kung hindi mo talaga kayang kagatin ang iyong mga labi, speak the opposite. Pasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you. I praise you. Kumanta na lang po kayo ng mga papuri sa Panginoon. So, sundan natin, ano kailangan natin gawin? Once again, sabi ng 1 Peter 3 verse 10, for he who would love life and see good days, kung gusto mong mahalin ang iyong buhay at makita mo ang magagandang panahon sa buhay mo, magagandang araw sa buhay mo, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Amen. Ang gandang paalala po nito. Why? Because once again, sabi ng Proverbs 8:21 or 18:21, death and life are in the power
of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kapag kayo po ay lagi nagsasabi ng mga death words, you will eat its fruit. Pansinin niyo po, yung mga taong palamura, mahilig mag-curse, pansinin niyo, ang bigat po ng buhay niyan. Pero yung mga taong, those who speak life words, ang gaang ng buhay ng mga taong yan at napakasarap kausap. Ako, ayoko talagang kinakausap yung palamura. Talagang sinasabi ko, Brad, pasensya ka na, hindi ako sanay sa mga mura. Pwede bang, meron ako dating office mate na ganyan eh. Palamura siya eh. Hindi po doon sa Christian company na pinagtatrabaho ko. This was long time ago. Sinabihan ko talaga siya, Brad, baka pwedeng iwasan mo muna magmura. Hindi kasi sanay yung tenga ko. Praise God, kahit po wala pa ako sa biyaya noong araw, pinalaki po ako ng aking nanay na talagang ayaw na ayaw niya ng mura. Kaya hindi po kami nasanay talaga sa pagmumura. At sa aking karanasan, hanggang sa kasalukuyan, napapansin ko yung mga taong palamura, ang bigat ng buhay nila. Pero tayo pong mga hindi nagmumura talaga, ay nako. At yung mga taong hindi nagmumura, kasarap po ng kanilang buhay. Diba? Nakikita mo magaang ang kanilang pamumuhay, masarap kakwentuhan. Amen. Amen and amen. So mga kapatid, once again, paalala po sa atin ng Panginoon, therefore take no thought saying, so how do you take your thought? You by saying it. Pag bad thoughts po yan, excuse me, wag mo nang sabihin. Anong sasabihin ko, Pastor? Say the opposite. Say, speak life words. Kaya kumanta na lang po kayo ng mga papuri sa Panginoon. Amen and amen. At nang sa gayon, hindi po nananagana ang takot sa ating mga puso. Now, kung meron naman pong pagkakataon na bigla na lang kayong inaatake ng takot at pangamba sa buhay, ang paalala po sa atin ng Biblia in Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing. Nakita niyo po yon? Yung word dito na yung ating mga kinatatakutan sa mata ng Diyos is just nothing. Although nothing yan sa Diyos, pero hindi niya ini-invalidate yung ating nararamdaman na takot. Pero sa mata pala ng Diyos, ang takot, it's no thing. So once again, let's go back to the verse. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So yun pala ang dapat natin gawin. Let your requests be made known to God. Amen. So instead daw po ng maging magrarant tayo sa social media, kausapin si kumare, all you have to do, just sabi ng talata, in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. So tayo po pa nagpipray, hindi lang natin binibigay sa Diyos lahat ng ating mga kabigatan. But of course, masarap po sa Panginoon na of course, binibigyan natin lahat ng ating kabigatan. That's prayer with supplication at tinihiling natin, Panginoon, ito po yung aking mga kahilingan. And then, ang kaibahan natin, whenever we pray, tayo pong mga nasa biyaya, may kaakibat ng pagpapasalamat sa Kanya in advance. Believing na, Lord, thank you, sinasagot mo na yung aking panalangin. Actually, sinagot na ng Panginoon ang iyong panalangin. And ito pa maganda, sabi ng Panginoon, whenever you pray, let your requests, plural yun be made known to God. Ipaalam natin. Sabihin mo sa Panginoon, okay lang po yun. Para sa akin, na pag nagpipray ka, Panginoon. Kasi sa iba po mga tagapagturo, pinipigilan nila yung mga members nila. Hindi po, pwede yun. Sabi ng Panginoon, let your requests be made known to God. So pag lumapit ka sa Panginoon, pwedeng Panginoon. Enumerate mo. And then thank Him in advance. Yun ang kagandahan po ng biyaya. Amen. And kapag ginawa mo yan, sabi po ng verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen and amen. Kagandang paalala po sa atin ito. So, maganda pong ginagawa natin at nasasanay tayo, instead of saying death words, speak life words. Amen. At paalala pa po sa atin ng Biblia in Psalm 141 verse 3. Safeguard, ito ay safeguarding or lips. Ang ganda pong paalala to sa atin. Sabi po nung salmista, set a guard, O Lord, over my mouth. Wow. Keep watch over the door of my lips to keep me from speaking thoughtlessly. Ganda, Sa Tagalog, ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig. Ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Totoo yun. So, ibig sabihin,
Sa mga talatang ito, pinapaalam sa atin na para hindi tayo nasasangkot sa mga gusot ng buhay, alagaan, bantayan ang ating mga labi. So dito nagsisimula ang lahat. Amen. Pag may pumasok na maling paniniwala, pumasok sa inyong mga asal, sa inyong isip, inuusal lagi ito eh. So para wag na nating iusal pa, dapat tama po yung ating mga tinatanggap na information. Ngayon, pag natanggap mo ng information na yun, how do you take your thought? By saying it. Wag mo nang sabihin. At paalala sa atin yun. Now, let's go to Proverbs 13:3 naman this time. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kamahamakan. Yun na. Ang mga madaldal, naku, mahirap to. Talaga nasasadlak sa kapahamakan. Ang dami natin nakikita ng ganitong tao. Mahilig magtagni-tagni ng mga kwento, naghahabi ng mga kasinungalingan. At hindi naman po nakakagulat, sabi mismo ng Biblia, talaga pong masasadlak sila sa kapahamakan. Now, tayo po mga mananampalataya, hindi natin gagawin po ito. Anong gagawin natin? Hindi tayo mag-iisip ng mga masasama sa ating kapwa. Dahil hindi mo na nature yun eh. Ang nature mo, nag-iisip ka ng mga bagay na mabubuti. Na paalala po sa atin ng Philippians 4 verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Amen. So anything na praiseworthy, anything of value, yun po i-meditate natin. Hindi kukuha ka ng mga bills ng Meralco, binabasa mo pa ulit-ulit. Alam mo ba, meditation po yan eh. Tapos mamaya kakabahan ka na. Kukuha ka ng bill ng Maynilad. Pagtatabi mo sila ng Meralco. Binabasa mo na yan. Alam niyo po ba, that's meditating. Ay, pag nakita mo na minsan, anong gagawin natin? Pag-pray mo, Lord, I believe meron kang provision para po sa mga bills na ito. Then, bitawan mo na. Huwag po kayo nagme-meditate. Yung iba talaga, binabantayan yung mga bills nila eh. Talagang matatakot po kayo. Hindi po yan ang naisin ng Diyos para sa atin. Kung may trabaho po tayo, gawin natin yung trabaho natin perfectly by the grace of God. Gawin natin yung inihingi sa atin ating mga trabaho. And then I believe doon po papadaluyin ng Panginoon ang ating mga provision. Pero hindi na kailangan yung mga bills mo talagang tititigan mo pa. And that is already meditation. Hindi po masarap sa pakiramdam yun. So ito po ang dapat natin ginagawa. So what to do with people saying bad things about you? Ito po ang magandang pag-usapan natin. So ito pa isang bagay na nagbibigay po ng kalungkutan sa maraming Kristiyano tao, kagaya ko at kagaya mo. Ako po, dumaan ako sa mga bashers talaga, naninira via social media. Pero anong gagawin natin? Ang ganda po ng tanong na ito, no? Salamat po sa mga kaibigan ko rin na nagtanong sa akin. At sabi ko nga sa biyaya ng Panginoon, yung aking karanasan ay talaga namang totoo nga sinasabi ng Biblia. Sinunod ko po yung sinasabi ng susunod nating verse found in the 1 Peter 3 verse 9. Sabi ng talata, and never return evil for evil or insult for insult. Avoid scolding, berating, and any kind of abuse. But on the contrary, give a blessing. Pray for one another's well-being, contentment, and protection. For you have been called for this very purpose, that you might inherit a blessing from God that brings well-being, happiness, and protection. Ang ganda, ano? Sa Tagalog, basahin natin sa Mabuting Balita Biblia, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Alam nyo, by the grace of God, ito po ang ginawa ko talaga noon. Kasama ng aking buong pamilya, kasama po ng leadership ng aming church. Nung kami po ay dumadaan sa mga bashers, alam nyo, hindi ka naman talaga minsan makakaiwas sa gulo ng buhay. Pero natutuhan po namin na ako personally, kung meron pong naninira sa inyo, kausapin mo yung tao kung may pagkakataon. Pero kung talagang walang pagkakataon at winawasa ka sa social media, huwag mo nang gantihan. Kasi the Lord will vindicate naman eh. Hindi kanya pababayaan. And in due time, kagaya po namin, naranasan namin, in due time, lalabas po ang katotohanan. Kung meron pong nagsasalita sa inyo masasamang bagay, huwag kayong pumantay, huwag kayong magpakababa, huwag niyo siyang puntahan sa binababa niya yung sarili niya eh. Ngayon, huwag mong pupuntahan yun. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay hilalin tulad sa mga agila. Lumipad lang po tayo. Ito mga naninira sa mga buwitre yan eh. Lipad lang kayo, mataas. Yung mga buwitre, meron lang hangganan yan eh. Magpakataas-taas po kayo, babagsak din yan.
Huwag nating gantihan ng masama. Ang tawag dito ay biyaya. Di ba? Undeserving sila eh. Pero all you have to do, sabi po ng binasa natin, 1 Peter 3 verse 9, you need to pray for these people. Kasi tayo po itinawag ng Diyos na tumanggap ng pagpapala. So, let's just bless them. Grabe, no? Yun ang biyaya. Pag sinabing biyaya, undeserved favor. Hindi sila deserving ng prayer natin, pero biyaya, yun ang sabi ng Panginoon eh. Ang saya sa puso nun. Hindi mo dala-dala yung kabigatan. Because, sabi nga po ng Biblia in Ephesians chapter 2 verse 10, ito tayo eh. For we, yung we dito mga mananampalataya, we are God's workmanship or obra maestra sa ibang translation. We are God's workmanship created in Christ Jesus for what? For good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So bakit po pinapagawa sa atin ng Panginoon ito? Ako ng mga panahong yon, kasama po na aming leadership, talagang hindi kami nag-Facebook talaga. Ako hindi na ako nagsa-social media noon eh. At talagang hindi ko binabasa yung mga sinusulat nila. Kasi ayoko pong mabigatan yung puso ko eh. Kasi may paalala po sa atin ang Biblia, napakaingatan natin ating mga puso. Why? Dahil sa atin pong mga puso, dito po sumisibol ang lahat ng mga issues ng buhay. Let me give you itong talatang ito, found in Proverbs 4:24. 23 muna until 24. Keep your heart with all diligence. So, pakaingatan daw po ating mga puso. Why? For out of it spring the issues of life. Put away from you a deceitful mouth and put perverse lips far from you. So, kapag iniingatan natin at ginagabayan natin ating mga puso, ang epekto nito, nababantayan din po yung ating bawat iuusal. So, yun po ang aming pinagkasunduan ng aking may bahay, ng leadership. So, bilang sabi ko nga sa amin, sa leadership, tayo bilang mga mananampalataya, tayo obra maestra ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ating Ama na tayo ay magbababa sa level na makikipag-away sa social media and even po sa personal, hindi po namin ginawa yun. Kahit po yung mga kaaway, mga umaway sa amin, mapapatotohanan nila to. Wala po kaming siniraan. Hindi namin sila ginantihan. Wala po kayo mababasa sa aking social media na may sinulat laban po sa mga taong ito. Hindi po. Ngayon po, ang buhay namin, payapa. Noong mga panahon yun, alam po sila, mabigat ang kanilang nararamdaman. Pero sabi ko, Lord, salamat. Buti na lang may Biblia. At salamat sa iyong biyaya. So talagang pinakaingatan po namin yung aming mga puso. Kasi, sabi nga ng talata, dyan po sumisibol ang iba't ibang issues ng buhay. Ayoko ma-stress. Kasi alam ko ako'y blessed. Pakilagay nga po sa ating comment section, I'm too blessed to be stressed. Di ba? Sobrang blessed po kayo, hindi natin dapat ma-stress. Amen and amen. So, mga kapatid, napakaganda pong paalalang ito. So, ano pong solusyon natin sa fear? So, kung sakasakali po na sadla kayo sa gusot, so, nilatag ko na po sa inyo yung mga possibilities. Bakit nagkakaroon po ng takot ang tao? Una, review po ito meron siyang maling paniniwala. At yung maling paniniwala yan, niyakap ng kanyang kaluluwa. At dahil niyakap ng kanyang kaluluwa, pinaniwalaan, eventually, inuusal na niya yung mga masasamang nilalaman ng kanyang kaluluwa na maling paniniwala. O dahil inusal niya ito, may nasaktan, gumante. So, nasadlak na po kayo ngayon sa pag-alala at marahil takot. Now, ano na po ngayon, let's go back to our question, what is the perfect solution to fear? What is the perfect antidote? Pwede rin isipin natin na ganun. What is the perfect antidote to fear? Ano ba ang pinakasakdal na solusyon sa takot? So, pangkaraniwan, ang sagot po dito ng marami, syempre, pastor, kung yan ay fear, you need to have faith. Okay din naman, maganda po. So, kaya pala, meron ako kita mga t-shirts na faith over fear. Pwede naman. Yung iba naman sinasabi dapat ay courage or lakas ng loob. Pero ang tanong, paano kung wala ka ng mga ito? At buti na lang may sagot po sa atin ng Panginoon. Kasi kung faith yan, ako naniniwala ko, even po ang faith natin, ang nagpo-produce pa rin po ay ang Diyos. So ano yung pinaka sinasabi ng Biblia na antidote to fear? Gusto niyo na malaman. Maganda po ito pag-usapan natin at alamin natin mismo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, i-reveal ko po sa inyo ano ba talaga ang perfect antidote, perfect solution to fear. Well, ito po ang sabi ng Biblia para hindi tayo magkakamali. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. So, that's the answer.
So what is the perfect solution to fear? What is the perfect antidote to fear? It's God's perfect love. So kung kayo po ngayon ay nasasadlak sa takot, even may self-condemnation, guilt, syempre that would lead to fear, I would suggest, consent yourselves to be loved by God. Pikit po kayo. And then, magkaroon po kayo ng picture na nandyan po ang bisig ng Panginoon. Niyayakap ka. Why? Because He loves you so much. So, yun pala ang tugon. Yun pala ang solusyon sa takot ng tao. Ito yung perfect solution, perfect antidote to fear. It's God's perfect love. Of course, ang tinutukoy po na perfect sa 1 John 4:18, hindi po yung love natin sa Diyos. Hindi naman talaga perfect ang love natin sa Diyos. But God's perfect love towards us. So maniwala po kayo, by the grace of God, that you are so loved by Him, your Abba. Mahal na mahal po kayo. Sundan pa po natin isa pang verse found in 1 John 4:16. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Marami pong tao, alam lang nila na mahal sila ng Diyos, pero hindi sila naniniwala. But I urge you, kapatid, alam kong alam mo mahal ka ng Diyos, pero hindi po natatapos doon. You must believe that God is so in love with you. And then, kapag ito po'y pinaniwalaan natin, God's perfect love cast out fear. So yun ang sagot. Amen and amen. So nagkakaroon po tayo ng takot kasi akala natin galit sa atin ng Diyos. Hindi na po pwede magalit sa atin ng Diyos because 2,000 years ago at the cross, God sent His beloved and begotten Son. Doon sa krus, ipinako upang magdusa at mamatay. Inangkin po niya lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Yes, binata niya po ito at tumantong sa kamatayan. And then he said, it is finished. So wala nang dahilan ang Diyos para siya ay magalit pa sa iyo. Wala nang dahilan. So kung sino man po nanonood sa ngayon, wala nang dahilan ng Diyos para magalit sa iyo. That's why sabi ng 2 Corinthians 5:19, and that is that God was in Christ reconciling Himself to you. He will not count your sin against you. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 5:19. Hindi ko lang po naisulat dito sa ating PowerPoint, pero napaka-powerful po ng verse na yan. And that's why, meron tayong pangahawakan na hindi po kailanman magagalit sa iyo ang Diyos. Lalo tigit kung ikaw ay mananampalataya. Hindi mo na mararanasan ang galit at puot ng Diyos. Why? Because this is the main clause of the New Covenant, sabi ng Hebrews 8:12. Sabi ng Diyos, for I will be merciful. Gawin natin personal to your unrighteousness and your sins and your lawless deeds or iniquities. Sabi ng Diyos, I will remember no more. Wow! So yung ating mga kabuktutan, lahat ng ating kasalanan, God will remember no more. Why? Because once upon a time, 2,000 years ago, those sins were remembered. Saan? Sa katawan ng ating Panginoon. Binata niya po yun at humantong sa kanyang kamatayan. That's why He said, it is finished. He did not say, it is almost finished, but He did say, it is finished. Wow! Kaya po tayo today and forevermore, you need to have this mindset, bilang mananampalataya. Dapat wala na pong sense of guilt and condemnation because dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, papanghahawakan po natin, wala na po talagang condemnation sa panahon natin, magpakailanman, because of what Jesus did at the cross. Now, let me give you this verse found in Romans 8 verse 1. Ito tayo. Dito muna. Sorry. Therefore, there is now no condemnation. Take note of the words is at saka now. Parehas po yung present tense. Therefore, there is now no condemnation. Pag sinabing condemnation, no condemnation, in-amplify po ito. No guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Kung kayo po ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus at kinikilala mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas, no condemnation. Wala nang condemnation, nalaan siya sa iyo. Pag sinabing no condemnation, once again, in-amplify po. No guilty verdict, no punishment. That's the beauty of
having a Bible study na tama po yung ating pinag-uusapan. So, no guilty verdict, no punishment. Wala na po nakalaan sa'yo. So, mga kapatid, malaya mong angkinin ang yakap at pagmamahal sa'yo ng Diyos. Kaya ka natatakot kasi meron po kayong maling kaisipan. Akala mo galit sa'yo ang Diyos. Akala mo disappointed sa'yo ang Diyos. Hindi po. Bilang mananampalataya, nakatingin siya sa kanyang anak. At bilang ikaw, nanampalataya kay Kristo Jesus, nakipag-isa kay Kristo Jesus, bakit hindi siya nagagalit sa'yo? Ba't hindi siya disappointed sa'yo? Because God sees you in Christ. Kaya nga po ating position today and forevermore, we are now in Christ. We are beloved, we are forgiven, we are the righteousness of Him in Christ. We are holy. So, hindi po disappointed sa iyo ang Diyos. Lalo tigit hindi siya galit. He sees you in Christ. Pag sinabing in, it's a preposition of location. It tells you where you are and what you already are. You are in Christ and you are the righteousness of Abba in Him. Wow! So, kung kayo po ay nababalot ng takot sa ngayon, I would like to give you this opportunity. Pikit po kayo and then let's have this imagination na payakap ka sa Diyos. Consent yourself to be loved by God. Kung kailangan mo umiyak, umiyak ka. At sabihin mo, Panginoon, salamat po for your love, for your perfect love. And then, alam niyo kaibigan, papawiin po nito. Sabi nung 1 John 4:18, God's perfect love cast out fear. Yun ang sagot. So, ang sagot, kung meron kang fear, the perfect antidote, the perfect solution is God's perfect love. Amen and amen. Now, ito pang verse, 1 John 4:17. In this union and fellowship with Him, with Jesus, yung Him dito Jesus, love is completed and perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment, with assurance and boldness to face Him. Because as Jesus is, so are we in this world. So, dahil alam mong katotohanan ito, even until the day of judgment, hindi ka matatakot na humarap sa Panginoon. Because God will judge you based on the merits of Jesus. Now, si Jesus po ba'y karapat-dapat sa harapan ng Diyos? So are you in this world. In this world, is Jesus righteous before God? Yes, the answer is yes. So are we in this world. Is Jesus holy before God? Yes. So are we in this world. Yun po sinasabi ng Biblia. Kaya po walang dahilan para kayo po ay matakot na lumapit sa Diyos. Dahil bilang isang mananampalataya, nakikita ka na ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung gaano po siya kabanal, so are we in this world. Di ko po sinabi ito, sabi ng 1 John 4:17. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness until the day of judgment. Because as Jesus is, so are we in this world. Wow! Amen and amen. Sige, balik na po tayo sa ating question for tonight. Once again, this is our question for tonight. What is the perfect solution to fear? And the perfect solution to fear, and this is our solution, it's God's perfect love. Yes, God's perfect love is the perfect solution to fear. 1 John 4:18a. There is no fear in love, but perfect love cast out fear. So, mga kapatid, alam na natin ang sagot. Kapag natatakot po kayo, all you have to do, just consent yourselves to be loved by Him. Payakap tayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi ka lang basta mahal, sobrang mahal ka ng Panginoon. Paano mo nasabi yan, Pastor? Ibibigay ba sa iyo ng Diyos ang kanyang anak kung hindi kanya ganun kamahal? Think about it. Di po ba? Ako, pwedeng sabihin ko sa inyo, kaibigan ko kayo o kamag-anak kita. Pero kung yung anak ko ang magiging cause para maligtas ka, hindi ko bibigay yun. Mahal kita. Pero wag naman yung anak ko. Ako yun, tao ko Pero ang ating Ama sa langit, buti na lang hindi ako Diyos. Ang ating pong Diyos at Ama na mapagmahal sa atin. May panghahawakan tayo. Mahal ka ba ng Diyos? Hindi ka nga mahal Mahal na mahal na mahal. So ano pong basehan natin? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa iyo. Ganun ka kamahal ng Diyos. Now, kung meron pa po kayong takot sa puso, hindi po galing sa Diyos yan. Marahil narinig mo yan nung Sunday sa inyong church na sinasabi ng pastor mo, galit sa iyo ang Diyos. Well, pag mga ganyang preaching po, I suggest, nagkukos po ito ng takot Huwag niyong papakinggan because hindi po galing sa Diyos yan. Sabi po ng Biblia, ang takot po in 2 Timothy 1:7, galing po iyan sa kalaban. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind.
So kung hindi po galing sa Diyos ang takot, kanino po galing yan? Sa kalaban ng Diyos. At mga kaibigan, mga kababayan, gusto po ng Diyos masaya ka, happy ka, at ikaw ay nananagana sa kanyang pagmamahal. So kung kayo po ay gusto nyo maranasan ang pangakong ito sa atin ng Panginoong Jesus, sabi niya in John 10 verse 10, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Hindi po natin maituturing ang buhay na isang tunay na buhay kapag kayo po ibinabalot ang inyong puso ng takot. Una, ang masama po mangyari niyan, pag nababalot po ng takot ng inyong kaluluwa, kasi sa kaluluwa yan eh. Sa kaluluwa natin, may tatlong sangkap po yan, isip, damdamin, at saka kalooban. Pag ito po'y binabalot ng takot, ang tatlong sangkap na ito, ang inyong isip, naapektuhan po ang inyong damdamin, nagagalit kayo, at even ang kalooban, nagpapasya kayo ng mga bagay na talaga namang hindi dapat. At masama pa pong manifestation ito or kapahayagan ito, nagkakaroon po ng masamang pakiramdam sa inyong mga physical na katawan. Kaya po laging marahil masakit ulo nyo, masakit ang tiyan ninyo, masakit ang mga kasukasuan. So meron pa mga pangit na mga pakiramdam sa inyong physical body. Pero hindi pa po huli ang lahat. Gusto niyo pong maranasan ang pag-ibig ng Diyos. All you have to do, tanggapin po natin ang paanyaya sa atin ng Diyos. Sabi po niya in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. So if you want to receive Christ as your Lord and personal Savior, bakit hindi po ninyo sabayan ang panalangin ito at buksan po inyong mga puso at tanggapin po natin ang paanyayang ito at kilalanin na ang ating Panginoong Jesus ay hindi po nanatiling patay dahil makalipas po ng 3 araw, siya po ay muling binuhay ng kanyang ama mula sa kamatayan bilang patunay na kapag tayo po nanampalataya sa Kanya, kay Kristo, tayo po ituturing na ng Diyos na matuwid sa Kanyang harapan. So I would like to invite you today. Manalangin po tayo, tanggapin natin ang Panginoon. Sundan po ninyo ang panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko po na ako'y makasalanan at wala pong kakayahan para iligtas sa aking buhay sa gusot na aking kinaroroonan. Kaya naman, Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasanahan ka sa aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay binuhay na maguli bilang patunay na ako'y matuwid na sa iyong harapan. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat na ako'y ligtas na. At salamat din po sa iyong pagmamahal na siyang pumapawi na at papawi pa sa mga panahong ako'y natatakot at matatakot. Amen at amen. Well, kaibigan, if you prayed this prayer at sinabayan niyo po yung aking panalangin na nagmumula sa inyong bukas na puso, welcome to the family of God. At samahan po ako sa ating pag-aaral dito sa Solution with Laverne Duhot. At gusto kong ipanalangin naman ikaw ngayon na marahil kanina nung nagsisimula pa lang tayo, balot na balot ng takot ang puso mo. Pero praise God, tayo po ay binigyan ng salitaan ng Panginoon na ang antidote or solusyon sa takot ay ang kanyang sakdal na pagmamahal. Hindi po yung faith. Kasi totoo lang, even po yung courage, talagang ano yan minsan akala natin galing sa atin yan Pero buti na lang, yung pong perfect love galing sa Diyos. So talagang wala tayong pwedeng iambag Salamat na lang ang atin pong antidote, ang solusyon na kailangan natin sa takot ay nagmumula pa rin sa Ama, sa ating Aba, sa ating Diyos. So I would like to pray for you. Aba, thank you po sa mga kapatid namin kasama ngayong gabi na marahil sila po ay nababalot ng takot, ng pangamba ang kanilang buhay. But Lord, thank you for giving us 1 John 4:18 that your perfect love will cast out any fear na meron po kami sa buhay. Salamat po sa kapatid na ito. At dalayan ko po na anuman po yung mga nagbibigay sa kanya ng mga dahilan para pigilan siya na kumilos at maging productive. Lord, in the name of Jesus ngayon pa lang, Panginoon, winawasak na po namin ito sa pamamagitan ng iyong sakdal na pagmamahal. At mula po sa iyong salita, Panginoon, hindi na kami magagapi pa na anumang takot at pangamba sa buhay nito. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa iyong buktong na anak ng Jesus na ibinigay mo para sa amin bilang pagpapatotoo at patunay na kami po ay sadyang mahal na mahal sa inyo.
ito po aming papuri at pagpapasalamat at tinadalangin at tinaangkin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. At maraming salamat for joining me tonight. Ang bilis ng oras. Grabe. At anong oras na nga ba? 27 minutes after 8. Kayo po ba'y napagpala sa ating mga pinag-usapan? Di ba? Mga kapatid, simple lang ang Panginoon, ano? Kasi talaga namang alam na ng Diyos ang ating mga kahinaan. At hindi faith. Kasi pangkaraniwan, nakala maraming tao, faith, nako, galing sa iyo yun. And courage, galing sa iyo yun para pawiin mo ang anumang fear na meron ka. Pero hindi po yun ang sabi ng Biblia. Ano po ang perfect antidote, perfect solution to fear? It's God's perfect love. So kung meron kang fear, meron pong perfect love ang Diyos. So, consent yourselves to be loved by God. Amen. At ang pagmamahal po ng Diyos na yan, ang siyang wawasak at papatay sa anumang takot na meron ka sa ngayon. In the name of Jesus. Amen and amen. Kuya, meron ba tayo dito? TikTok? Meron bang mababasa ako dito? Sino bang, hindi ko masyadong mabasa dito. Of course, may nagtatanong dito, si Joshua 1:8, anong church po ninyo? Ang church po natin ay sa Solution Grace Church. Ang atin pong address ay Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Ayan. So, kami po ay taga Las Piñas. If you want to join us every Sunday at 10 in the morning, please do come. Tayo po ay tabi ng, ano pangalan ng mall na yun? Vista Mall. Sa may PhilAm. Yun, nandun po ang Solution. Hindi sa Vista Mall, katabi nun, Tia Maria Sarao Building. Nandun ang Solution Grace Church. Thank you, Joshua 1:8. Siya po ang nagtanong. At saka si Janev. Yun, nagtanong din. So, ang location po natin, ulitin ko ito po yung address natin. Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Ito pong building na kinaroroonan po ng church ay beside Vista Mall, PhilAm, Las Piñas. Amen. Maraming salamat. And sino man pwede natin batiin? I'm blessed to be blessed. I'm too blessed to be stressed. Dapat yun eh. Rick the Beloved, thank you so much po for joining us. And si Brother June Malyari, sabi niya, nanonood daw siya ng ating Bible study online. Of course, maraming salamat kay Beth, kay Ate Beth Regine, kay Pastor Willie, thank you for joining us tonight. Sila Sister Rosemary Casoko, salamat sa iyo. Meron pa ba sa TikTok? Like and follow. Oy, madami tayong mga kaibigan sa TikTok ha. Maraming salamat po. Of course, ang mga kaibigan natin sa Taytay, specifically si Brother Alan, si Rohano. Muli po, kapatid, kami ay nakikiramay sa pagpanaw ni Tatay o ni Daddy Bon. Nandiyan kami, nasa Taytay kami last Tuesday. Kaya hindi po tayo nagkaroon ng broadcast dahil ang atin pong kapatid ay lumisan na po ang kanyang ama, si Daddy Bon. Yan si Kuya Alan. Ang butihing husband ni Ate Andeng. Si Ate Andeng ba kasama natin tonight? Yes, and of course, salamat sa mga kaibigan natin. Ayun pala si Ate Andeng. Salamat. Nanay Medi Remo, maraming salamat for joining us tonight. Si Ate Jackie Alcantara, Brother Fidel Gabiola, Brother Ricky Villarasa Lucito, good evening bro. And Sister Becky Amber Nidea, maraming salamat po. Of course, Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo, kasama rin natin sila Kuya Andy Magalong and Sister Edna, si Ate Edna, Janet Arbuyes, salamat sa inyong pagsama. Kuya Makoy Alcantara. Uy, Reggie V, bro. Belated happy birthday. Salamat. Si Sir Presi Antonio, salamat po for joining us. Si Sister Maribel Granado, hello kay Brother Tony, na-miss na natin. Of course, si Ate Ada, hello din kay Migo. Ayan, binabati rin natin Sister Gigi Cristobal Mendoza, Sister Lilian Macaraeg, kasama rin natin si Sister Ana Dar Ishikawa, si Nanay Ruth Katakutan, Brother Ewat at si Ate Ana Manalastas, si Ate Edsel at si Kuya Ver. Maraming salamat for joining us tonight at marami pang iba. Grabe.
Of course, Sister Norma Vitales, maraming salamat. So please, kung kayo pinapapagpala sa ating mga pinag-uusapan at naniniwala sa ating mga pinag-aaralan, pakishare po yung ating broadcast. Amen. At salamat din sa aking family. Nasa baba si Ate Arian at saka si Mommy. Of course, kasama po si Charmaine, also known as si Orange. Alam ko, uso pa ba si Orange ngayon? Charmaine. At kasama ko po dito sa aming studio si Kuya Aves. Salamat po for joining us at see you po sa mga susunod pa nating broadcast. Pakishare po yung ating Bible study tonight at sa ngalan po ng aking buong pamilya, we thank you from the bottom of our hearts. At shout out po sa lahat ng mga baguhan nating mga kaklase dito sa ating programa. Salamat po ng marami. At gusto ko pong magpaalam na at iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper. Amen. And be in health just as your soul prospers. Bye.